Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong pong kaibigan, Reverend Father Jose Palomni Jr. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa oras nito, Diyos, nagpasalamat po ulit kami sa inyo pong pagsama sa amin, sa aming pong pakikipag-usap, sa aming panayam. Lobin mo, Ama, na kami po ay inyong tulungan, lalo ang mga mayroong pong karamdaman, at ganoon din po ang mga naguguluhan sa oras na ito. Bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Kung lahat ay aming sa magdalangin, sa pangalan ni Jesucristo na ang Panginoon. Amen. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay tungkol po sa pagsuporta sa mga ministro o sa mga pari at mga missionaries. Ang tanong po kayong panahon ng pandemya is, nasaan na yung mga mangaral? Nasaan na yung mga pari? Nasaan na yung pagbibisita sa mga may sakit? Sana yung mga dasal nila kapag may birthday o may kasal? Ito po ngayon yung hindi na makita sa amin, kaya nga umaabot po tayo sa punto na kailangan nating ipaabot ang pangaral ng salita ng Panginoon sa magitan po nitong teknolohiya. Pero ang pinakamahalaga po dito is maintindihan po natin na walang mangangaral kung walang sinugo. At ang pananampalataya ay siyempre lumalago lamang kapag mayroong napapakinggang salita ng Panginoon. Inasabi ni San Pablo. Ngayon, sino yung mga ngaral ng salita ng Panginoon? Ang mga ngaral ng salita ng Panginoon ay yung mga sinugo. Ito yung mga pinili. Ito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, gaya po ng mga pari, na pinigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na sila po ay tawagin upang sa ganon ay mangaral ng salita ng Panginoon. Pero siyempre, itong mga mangaral, mga tao lang ito eh. Hindi naman mga robot at hindi rin yung mga may superpower gaya ng Batman, Superman, Plastic Man, no? May Ant-Man, sino-sino pa niya, yung Marvel, no? Na kung saan ay hindi na kailangan pang maghanap ng ikabubuhay kasi meron silang ang power, no? Siyempre, ang mga mangaral ay mga tao na tulad din ng karamihan na kailangan din na tulungan. Lalo tigit yung mga may asawa, may pamilya, no? Gaya namin, may pamilya kami, na kailangan din naming itaguyod sa aming pamumuhay. So, sinasabi po ng Biblia is that sa Matthew chapter 10 verse 10, dapat ang mga mangaral ay sila po ay bigyan din ng karapatang mabuhay ng ayon sa tamang pamumuhay. Gaya ng ordinaryong tao, kailangan din nilang mabuhay ng tama. Ayon po sa Numbers chapter 18 verse 21, this is about tithing, no? Yung pagbibigay ng ikapo. Sabi po dito, I give to the Levites all the tithes in Israel as their inheritance in return for the work they do while serving at the tent of meeting. So ito po yung instruction sa panahon ni Moses. At ito yung tinatawag na Levitical law. Ito yung tinatawag na suporta na ipinangako ng Diyos sa angkan ni Levi, na kung saan ay walang bahagi sa lupa. Kasi nung nagkaroon ng partihan ng mga lupa, yung anak ni Jacob, si Levi ay walang parte. Basta't ang usapan, lahat ng ikapo ng kanyang mga kapatid ay ibibigay doon sa angkan ni Levi upang sila ay mabuhay. Kasi nga, itinilaga sila sa templo para maging tagadala ng tahanan ng Panginoon. So, ang mga ministro ng Diyos ay kailangan nilang mabuhay ayon sa ibinibigay ng mga kasapi, no? Sabi nga na sa 1 Timothy chapter 5 verse 18 na dapat sila ay bigyan ng mga pinapangaralan. Sabihin ng mga members. At si San Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 9 verses 7 to 14 ay sinabi dito na kailangang suportahan natin materially at spiritually ang pangangaral ng salita ng Panginoon. At siyempre, paano ito gagawin? Siyempre, may simbahan, no? May church. At ang church kagad, ang daming maintenance yan. Kailangan mong magpapinta, mayroong candles, may mga staff yan na kailangan mong bigyan din ng stipend, no? So, ngayon panahon ng pandemya, yan ang ngayon ang problema. Walang nagbibigay ng ikapo. Kung mayroon man, kakaunti lang. At sila ba yung mga kahanga-hanga? Kasi yung ibinibigay nila sa Panginoon nung wala pang pandemya, pinanghahawakan nila.
sinusunod nila yung sinasabi sa Deuteronomio. Alam niyo kung ano sinabi doon? Na kahit sa gitna ng kahirapan at pagdarahop, ay hindi pa rin nila nakalimutan ang pagbibigay ng ikapo. So, ibig sabihin yan, it is a test of faith. Na kahit mayroong crisis, hindi talaga nila inaalis yung para sa Panginoon. Siyempre, malaking disiplina yan sa usapin ng pinansyal, no? Siyempre, kailangan mong mag-control kung paano mo sasabihin yung para kay Lord ay huwag mong gamitin, no? Kaya nga, siyempre, ang Diyos nakabasid naman eh. Pag yan ay nag-iisip ka na gagamitin mo yung para sa Kanya, ay ang Panginoon naman ay gumagawa ng paraan para yung mga kailangan mo ibigay naman niya sa ibang paraan. Ika nga, pananampalataya lang, tiwala lang sa Diyos ang kailangan. Kaya nga sabi po dito ng isang author na si Craig Blomberg, no? At ito ininterpret niya yung sabi ni San Pablo, neither in poverty no riches, no? Kahit sa kahirapan daw o sa karangyaan, hindi pa rin kalilimutan ang para sa Panginoon. So, ang point po natin dito is that kailangan ang mga ngaral ng salita ng Diyos ay wag mabuhay below the economic standard ng community. Kasi lalo yung mga pare, no, na umaasa lang yan sa collection. Kung walang collection, wala namang stipend. Paano yung stipend niya na kaunti lang naman? Ipapakain mo sa buong pamilya mo. Kung ang mga membro mo pa hindi naghahatid ng mga gulay o hindi naman hinahatiran yung mga pare ng mga kanilang mga pangailangan, talagang wala, no? Hindi naman sila pwedeng makalabas, hindi naman sila pwedeng maka-moonlighting kasi bawal naman sa pare yung merong moonlighting. Kasi nga talagang nakatutok sa pagsiservisyo sa Panginoon. So itong pandemya na ito isang pagsubok sa relasyon ng tao sa Diyos at relasyon ng mga membro sa mga ngaral ng salita ng Panginoon. Na kung sinisikap ng bawat kasapi na mabuhay sila ng kahit pa paano ay sila makakain at mabuhay ng masaya sa kabila ng pandemya na ito, ganoon din yung mga pare. So, ang ano dito is, dapat ay wag din kalimutan na ang simbahan ay bahagi ng komunidad. At walang pananampalatayang lumalago kung walang pangangaral ng salita ng Panginoon. So, nawa po itong sharing na ito ay magkapagbigay sa atin ng tamang pagtingin na ang mga ngaral ng salita ng Diyos ay huwag nating kalimutan, no? At siyempre, dito nga sa Romblon, dito nga sa Cathedral, nagpapasalamat kami at talagang kusa, kinukuha nila yung tithes envelope, tithes card, tapos ibinabalik nila ng kusa kahit hindi sila makapag-simba ng linggo. Kasi pag sila yung napunta ng bayan, dinadaan na lang nila yung tithes card at binibigyan nila yung kung ano yung commitment nila sa Panginoon. So tuloy-tuloy kung ano yung binibigay nung wala pang pandemya, so ibinibigay. So ito yung dito mo makikita kung anong klaseng panampalataya mayroon ka na hindi mo isinusuko yung desire mo na magbigay pa rin sa Panginoon. So nawa po ay maunawaan po natin kung ano yung kahulugan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa simbahan. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po at ang mga ministro, ang mga pari, Panginoon, ay pinapangalagaan ang mga kasapi. At nawa po ay maging bahagi pa rin nila sa kanilang mga dasal, ang kinabukasan at buhay ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Huwag nawa nilang makalimutan na ang simbahan ay napakahalaga sa usapin ng kaligtasan ng bawat isa. Itong lahat ay amin sa magdalangin sa pangalan ni Jesucristo na ang Panginoon. Amen.